Una sa lahat, sa gasolinang yan, biglang hinatak ng rider ang talokbong ng babaeng empleyado. Nalaglag ang mga pera. Tinangayan ng suspect sabay harurot nang biglang, aray ko po, nadisgrasya ang kawatan. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Korte Suprema pinagtibay ang desisyong unconstitutional o labag sa batas ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pangulong Bongbong Marcos susunod daw sa proseso ng impeachment laban sa kanya habang ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos nag-inhibit sa proseso. That's very proper. Dahil I'm his father. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang Pagtugis kay Zaldico, paigtingin ng gobyerno kasunod ng ulat na nagpunta siyang Sweden. Interior Secretary John Vic Remulla, sinabing galawang kriminal daw ang dating kongresista. Mga bangkay na hinihinalang mula sa lumubog na Roro sa Basilan nagsilutangan sa dagat. Meron pang bata. Bakit nga ba ang mahal mag-travel sa Pilipinas kesa magpuntang Hong Kong, Taiwan o Vietnam? Sa showbiz, American rapper na si Nicki Minaj, numero unong fan daw ni US President Donald Trump. Pinagtibay ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Unanimous ang desisyon ng mga maestrado para ibasura ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara para bawiin ito. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang desisyon ng mga mahistradong lumahok sa botohan para ibasura ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara para bawiin ito. July 2025 nang idineklarang unconstitutional ng SC ang impeachment laban kay VP Sara dahil labag daw ito sa one-year bar rule. Kung matatandaan, 3 impeachment complaints ang inihain laban kay VP Sara noong December 2024 dahil sa maanumalya umanong confidential funds. Ang ika-4 na impeachment complaint ang inaprubahan ng higit 1/3 na miyembro ng Kamara na itrinansmit sa Senado noong February 5, 2025. Ayon sa SC, hindi na ilagay sa order of business ang naunang 3 impeachment complaints sa loob ng required na 10 session days. a session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Muli ring iginiit ng korte na dapat may due process sa proseso ng impeachment. Dahil denied with finality ang motion for reconsideration ng Kamara, hindi na ito pwedeng iapela pa. Nagpasalamat naman sa naging desisyon ng korte ang defense team ni VP Sara. Ngayong nasettle na raw ng korte ang issue, close na raw ito. Kaya dapat na raw mag-move on sa iba pang pressing concerns sa bansa. Samantala, ang Makabayan Bloc naman na nag-endorso noon ng impeachment complaint laban kay VP Sara, iginiit na valid pa rin ang mga issue o grounds sa reklamong impeachment at dapat dumaan ito sa maayos na constitutional process. Ka-impeach daw ang bise dahil sa umano'y culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes. Kaugnay niyan, naghahanda na ang Makabayan Bloc para muling ihain ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa February 6 pa pwedeng maghain ng reklamo matapos ang one-year bar rule. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ngayong Huwebes, tuloy ng binasura ng Korte Suprema ang naunang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At sa pagbasura na yan, may mga requisitos na kailangan tandaan ng Kongreso pag umusad na ang mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kay VP Sara Duterte. Halimbawa, ayon sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal kada taon. Sa matagal po na panahon, ito po ang sinundan ng lahat, ang ruling sa Francisco versus House of Representatives noong taong 2003.
ng impeachment ay considered initiated lamang kapag nai-refer na po ang reklamo sa House Justice Committee. Pero sa patakaran ng pinagtibay ng Korte Suprema ngayong araw, meron pong dagdag dyan. Kung ang reklamo ay hindi ilagay sa order of business ng Kongreso sa loob po ng 10 session days, considered initiated na rin ang reklamo. Ito pa, kung ang reklamo ay hindi rin i-refer sa Justice Committee in 3 session days, considered initiated na rin po ito. Sa madaling salita, kung hindi kumilos ang Kongreso sa isang verified at endorsed na impeachment complaint, considered initiated na po ito at magsisimula na po ang 1-year ban laban sa mga bagong reklamo. Dito po sumabit ang 19th Congress. Hindi kasi nirefer sa Justice Committee ang naunang 3 impeachment complaints at sa halip ay nilagay na lamang ito sa archive. Ayon kasi sa Korte Suprema, nire-require ng konstitusyon ng anumang verified impeachment complaint ay kailangan ilagay sa order of business in 10 session days at i-refer po sa Justice Committee in 3 session days. Hindi raw po ito optional. Walang prerogative ang sinuman sa Kongreso, maging ang Secretary General o ang House Speaker na i-delay ang prosesong ito. Ito pa po ang sabi ng Korte Suprema sa issue naman ng due process sa impeachment complaints. Ang impeachment complaint ay pinaghalong legal, political at constitutional procedure. Hindi raw po ito isang purely political procedure. Ibig sabihin, kailangan pa rin daw sundin ang due process. Ano pong kahulugan yan? Sa mismong draft articles of impeachment pa lamang, dapat kalakip na po pati ang mga ebidensya. At ang ebidensyang ito, dapat sapat na para patunayan na may basehan ang reklamong kinakaharap ng akusado. Hindi lamang po yan, kailangan din na ang mga ebidensyang yan ay ipamahagi sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso, lalong-lalo na bago sila magbotohan sa impeachment complaint. Yun lang, may ilan ang pumalag sa mga bagong patakaran. Halimbawa, ayon po kay Attorney Rene Sarmiento na isang delegado ng 1987 Constitutional Convention, bagamat nirespeto nila ang desisyon ng Korte Suprema, ito raw po ay judicial overreach. Ang pagpataw raw ng mga bagong rekisitos na wala sa konstitusyon ay katumbas raw ng judicial amendment to the Constitution. Dahil mas pinapahirapan daw ang impeachment process, hindi na raw maituturing na weapon of accountability ang proseso ng impeachment. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-inhibit ng anak niyang si Congressman Sandro Marcos sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Paraan daw yan para maging patas ang proseso kahit pa mag-ama sila. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Galing mismo sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos, tama lang daw ang ginawang pag-inhibit ni Congressman Sandro Marcos sa impeachment process laban sa kanyang ama. Malinaw daw kasi na biased ito lalo't magkadugo sila. That's very proper. Dahil I'm his father. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siyang self. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Sa ngayon, wala pa raw nabubuong legal team ang Pangulo para sa kanyang impeachment complaint. Wala pa po. Hindi pa po napag-uusapan niya. Pero ang sabi lang po sa atin ng Pangulo ay alam niya po ang proseso at susunod lamang siya sa proseso. 2 impeachment complaint kay PBBM ang ni-refer sa House Committee on Justice. Isa dyan ang mula kay Attorney Andre De Jesus na inendorso ng Pusong Pinoy Party List. Ang ikalawa naman ay ang reklamo ng Grupong Bayan na inendorso ng Makabayan Bloc. Una nang tiniyak ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na magiging patas ang aksyon nila sa 2 reklamo. Tugon nila ito sa iginiit ni House Speaker Bogie D na walang batayan umano ang impeachment complaint sa Pangulo. Pero ang pinakamabigat na hamon daw sa komite. The most challenging for me is to be able to discharge our function with utmost impartiality and independence, no? Kasi alam mo yung mga members ng Justice Committee, or I must say all members of the House, are political personalities. Sinagot din ni Luistro ang iginiit ng palasyo na masama ang epekto sa ekonomiya ng bansa ang impeachment laban sa Pangulo. That is the opinion of Yussi Claire. Whatever is the consequence and whatever is the motive behind, our mandate is to proceed to hearing the impeachment complaints.
Sa ngayon, nakapagpadala na raw ng notices sa mga miyembro ng Justice Committee para sa pag-uumpisa ng deliberasyon sa impeachment complaints. Sa Lunes, February 2 na gugulong ang deliberasyon ng komite para i-consolidate at talakayan ang dalawang reklamong impeachment sa Pangulo. Dito tutukuyin kung sufficient in form and substance ang reklamo para magpatuloy ang impeachment proceedings. Iimbitahan din daw ng komite si Pangulong Marcos na humarap sa pagdinig, pero una nang sinabi ng palasyo na ipauubaya nila sa magiging legal team ng Pangulo kung padadaluhin nila ito sa panel inquiry. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Matapos magkasakit ng diverticulitis, dumalo na ngayong gabi sa isang event si Pangulong Bongbong Marcos. Kapansin-pansin din ang pagpayat ng Pangulo dahil sumalarin daw siya sa liquid diet. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Mukha namang masigla si Pangulong Bongbong Marcos at nakipagkulitan pa sa aso niyang si Oreo sa video na inilabas kagabi ng Malacanang. Sir, anong name ng dog? Pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Mukhang may Oreo siya sa mukha niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Kapansin-pansin din na pumayat ang Pangulo kumpara noong bago siya na-diagnose ng diverticulitis o impeksyon sa bituka 1 linggo na ang nakararaan. Sa kabila niya, mismong sa bibig na ni PBBM nang galing, naayos ang kanyang kalagayan. Bagamat tuloy pa rin ang pag-inom niya ng antibiotics. Dahil wala na naman akong nararamdaman Kaya ko na naman In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. 3 araw din na naka-liquid diet ang Pangulo. Kailangan daw ito para malinis ang kanyang colon. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Ito ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede na. Ayan. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. Pero kahit paulit-ulit ang pagtitiyak ng Malacanang na okay si PBBM, may kumalat pa rin ang medical document na nagsasabi ng resulta ng medical exam ng Pangulo. May severe diverticulitis daw ang Pangulo at kailangan ng agarang surgical consultation. Tinanggal na rin daw ang kaliwang kidney ni PBBM. Agad namang pinasinungalingan niya ng palasyo at mariing kinundi na sa hiwalay na statement. Panawagan ng PCO, huwag basta-basta maniwala sa mga malisyosong post sa social media. Maging ang St. Luke's Medical Center kung saan ginamot ang Pangulo, tinawag na peke at dinoktor ang naturang dokumento. Sabi pa ng St. Luke's, sinusunod nila ang confidentiality at data privacy ng kanilang mga pasyente. Iniimbestigahan na ngayon ng NBI kung sino ang nagpakalat ng fake document. Birada naman ni PBBM. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. Sa kabila nito, absent pa rin si PBBM sa PNP Day sa Camp Crame. Pero naroon naman si Executive Secretary Ralph Recto bilang kinatawan ng Pangulo. Maayos naman ang Presidente, palagay ko napanood naman ninyo yung video at maraming trabaho ngayon yun, especially sa paperwork. Maraming kailangan pirmahan, marami rin kailangan basahin. Pinaunlakan naman ng Pangulo ang ceremonial submission ng final report ng 2nd Congressional Commission on Education, ang ceremonial handover ng chairmanship ng ASEAN Business Advisory Council at ang farewell call ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Ang lahat ng yan ginawa sa loob ng palasyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Paiigtingin pa ng gobyerno ang pagtugi sa puganting si Zaldico kasunod ng impormasyong nagpunta siyang Sweden. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, galawang kriminal si Ko. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Isinapubliko ng Supreme Court ang petisyong inihain ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban sa Office of the Ombudsman. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden noong January 15 ang dating kongresista. Batayan sa notaryo ni Ko mula sa bayan ng Naka. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng gumagamit na ng foreign passport si Zaldico. Kaya lumawak ang mga bansa sa Europa na ginagalawan nito. Ang plano ngayon ng mga otoridad, ipa-red flag na rin sa Interpol ang Portuguese passport ni Ko para tuluyang paliitin ang kanyang mundo.
So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we're going to put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal at kung lumabas man, mahuli natin. Ang problema ngayon, kinakailangan pa raw munang makakuha ng kopya ng foreign passport ni Ko bago may proseso ang pag-red flag sa Interpol. Hindi rin daw ito basta-bastang mahihingi lang mula sa gobyerno ng Portugal. Kaya tingin niya Remulla, sa dami nitong pera, hindi malabong madali pa rin siyang makagagalaw sa Europe. Ang Europe naman madali umikot dyan eh. Wala nang borders yan eh, di ba? Para umikot ka lang ng Amerika. So hindi siya dumadaan sa passport control. Bagamat naka-freeze na raw ang assets ni Ko sa Pilipinas, may impormasyon silang nakapagpuslit pa ito ng nasa 100 milyong piso gamit ang cryptocurrency. Ito raw ang nagagamit niya para pagkagastusan ang kanyang pagtatago abroad. Criminal talaga. Marunong talaga sa krimen. Pati escape route ng pera, escape route ng bahay niya, kung saan siya titira, alam niya. Escape route ng pera, meron siya. More than a congressman, more than a businessman, he was a criminal. Sa ngayon, naniniwala sa Remulla na nasa Lisbon, Portugal si Ko at patuloy siyang minomonitor ng intelligence team. Gayunman, aminado ang kalihim na hindi madali ang trabaho ng iilang tauhan ng intel na naroon. Lalo't limitado lang din ang resources nila sa ibang bansa. Kung gusto naman daw ni Zaldico na makipagdialogo sa gobyerno, kailangan magbalik muna siya ng nasa halagang $1 billion o higit 58 billion pesos na ninakaw niya raw sa taong bayan. Kasi ninakaw niya sa tao yun eh, dapat ibalik natin sa tao. Nakikipag-ugnayan naman na ang Pilipinas sa gobyerno ng Sweden para matukoy ang posibleng lokasyon ni Zaldico. Samantala, umaasa naman si Pangulong Bongbong Marcos na mahuhuli at madadala na sa Pilipinas ang mga taong nagtatago para mapanagot sa batas. Hindi natin masasabing may frustration ng Pangulo dahil alam po niya na ang mga namumuno sa mga ahensya ng gobyerno na tumutugis sa mga fugitive ay nagtatrabaho ng ayon sa kanyang utos. Kinakailangan lang po siguro talagang mas pursigihin pa ang paghahanap sa mga taong nagtatago sa kamay ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nagtapos na ang laban ni Pinay tennis ace Alex Yala sa Philippine Women's Open. Sa kabila niyan, matindi ang gitgitan kanina ni Yala at ng world number 84. At live mula sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong mood ng crowd dyan? Mayan, tuluyan nangang nagtapos ang kampanya ng ating pambato na si Alex Ayala matapos talunin ni Camila Osorio ng Colombia sa quarterfinals ng Philippine Women's Open. Dito nga yan sa Rizal Memorial Sports Complex. Nagtapos nga ang laro sa score na 6-4, 6-4 at kapansin-pansin nga na tila naging error-prone ang ating pambato sa kanyang performance. Simula pa lang nga ay napansin natin na tila mas kumapal at humaba yung benda na nakabalot sa kanyang binti kanina. Pero sa kabila niyan, nagawa pa rin ni Alex na maka-score. Pero nakahabol si Osorio mula sa 3-all bago niya makuha ang first set 6-4. Kapansin-pansin nga ang pagiging error-prone ni Alex dahil sunod-sunod ang kanyang mga out na tila napunta sa bentahe ni Camila. Dahil sa bilis ni Osorio, tila nagbago ng game plan si Alex at kinontrol ang tempo sa pamamagitan ng long balls. Nagawa pang maitabla ni Alex yan sa 4-4 pagdating ng second set. Pero sa huli ay nangibabaw ang mas accurate at mas mabilis na hitter na si Osorio. Sa mga naunang laro naman, naging matagal ang pagtatapat ni Tatiana Prozorova ng Russia at Sofia Costulas ng Belgium. Matapos ang 3 grueling sets, nangibabaw si Prozorova sa score na 4-6, 6-2, 6-4. Nanaig rin kanina ang Olympic silver medalist na si Donna Vekic kontra yan kay Lin Zhu in straight sets. Naging ma-action rin ang paghaharap ng third seeded na si Solana Sierra ng Argentina kontra kay Lanlana Tararudi ng Thailand. Dominanteng performance nga ang pinakawalan ni Sierra upang makaselyo via sweep. Dahil nga sa pagkatalo ni Ayala, nakuha na ni Osorio yung final ticket para sa semifinals kung saan magtutuloy-tuloy na ang semifinal action bukas ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Rizal Memorial Sports Complex. Balik sa'yo, Mayan. Maraming salamat sa iyo, Ian Suyu. Mas pinipili raw ng ilang Pilipino na mag-travel sa Hong Kong, Taiwan o Vietnam kaysa maglibot sa Pilipinas. Mas mahal daw kasi sa abroad kaysa dito sa atin. O mas mahal daw sa abroad kaysa dito sa atin. Kung bakit, alamin sa report na ito.
Hindi pa patalo sa ganda ang mga tourist spot sa Pilipinas. Puting buhangin, malinaw na dagat, at world-class na tanawin. Pero sa likod ng postcard perfect views, tanong ng ilan, bakit parang pangmayaman lang ang magbabakasyon sa sariling bansa? Sabi pa ng netizens, ang mahal mag-travel sa Pilipinas. Ang iba, naglatag pa ng resibo at may nagtag pa sa mga airline. Sa isang post, ipinakita ng netizen ang aabot sa halos 20,000 pesos na round-trip ticket for two ng Manila to Hong Kong. Pero mas nakakagulat kung Manila to El Nido, Palawan. Aabot daw ng 61,000 pesos ang gastos. Mas mahal pa ang local kaysa international. Maging ang celebrity na si Bianca Gonzalez, napariak. Mas mahal pa raw ang Siargao trip niya kumpara sa Hong Kong, Bangkok at Vietnam. Pati dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal nanawagan ng mas murang domestic flights. Diretsahan na tayo mga kapatid. Kung mahal ang biyahe, paanong lalakas ang turismo? Habang sinasabing nagbo-boom ang turismo sa Asia, tila napag-iwanan ang Pilipinas. Mandato ng Civil Aeronautics Board o CAB ang pag-regulate ng domestic at foreign commerce, kabilang na dyan ang pasahe. Ayon kay CAB Executive Director Carmelo Arcilla, maraming dahilan kung bakit nagmamahal ang domestic flights. Isa na riyan ang maikling runway. Ang mga aeroplano po mayroong mga minimum requirement ng length ng runway para makapag-handle ng mga jet aircraft. Ang minimum po dyan ay 1,800 meters. At yung iba pong mga runway natin, mahigit 1,000, ang kaya lang po nila. Paliwanag ni Arcilla, mas maikling runway, mas maliit na eroplano. At kapag maliit ang eroplano, mas kaunti ang pasahero. At kapag kaunti ang pasahero, mas mahal ang pasahe. Ang long-term solution para rito ayon kay Arcilla, Number one ay habaan yung mga runway at makakapag-accommodate na po yan ng mga malalaking eroplano. Dagdag pa ng Department of Transportation, nakakaapekto rin sa presyo ng ticket ang pagbabago ng presyo ng petrolyo. Aminado rin ang Department of Tourism na mahal talaga ang gastos dito, mula pasahe, pagkain hanggang transportasyon. Naungkat ang issue sa Asian Tourism Forum na dinaluhan ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Cebu. Sabi ni Frasco, idudulog niya sa Department of Transportation at airlines companies ang mahal na pasahe. Sinabi naman ng palasyo na ginagawan na ng paraan ang presyo ng domestic flights. Nakapag-usap na po sa pamunuan ng PAL at Cebu Pacific at nag-agree naman po na mababawasan ang presyo lalo-lalo pa sa mga sa Siargao flights. Nire-remind po ng CAB ang mga airlines na i-reduce din po nila ang fuel surcharge. Surcharge effectively cutting down airfares. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Valdez-Bentulan, News 5. Pumanaw na sa edad na 89 ang matriarch ng pamilya Barreto na si Mommy Inday Barreto. Base yan sa Facebook post ng kanyang anak na si Joaquin with the caption, "Rest in peace Mom, I love you." Base sa huling mga post ni Joaquin, nito lamang Martes nang i-transfer sa ICU si Mommy Inday. Nakapag-post pa si Joaquin kaninang madaling araw ng picture ng kanilang mommy sa ICU kasama si Claudine. Nagbahagi rin si Clau ng video sa ospital habang kinakausap ang kanilang mommy na more than a month na raw naka-admit. Bumuhos naman ang pakikiramay online para sa pamilya Barreto. Number 1 fan daw ni US President Donald Trump ang rapper na si Nicki Minaj. Sinabi yan ng rapper sa Trump account sa summit event habang nasa likod niya ang Pangulo ng Amerika. Say ni Nicki, hindi na magbabago ang pagiging Trump supporter niya. Dead ma raw siya sa haters. Lalo pa nga raw siyang namomotivate ng hate comments sa president na suportahan palalo si Trump. Pinuri na rin noon ni Nicki si Trump last December at maraming fans niya ang nadismaya. Dati kasi siyang kontra kay Trump. Kumalat pa ang petition online na ipa-deport si Nicki pabalik ng Trinidad and Tobago. Deportation ang isa sa mga focus ng Trump administration na binabatikos ng mga kritiko.
Nako, Bokmean, let's talk about nga yung mahal na fare sa domestic, no? Kayo ba, na-experience nyo na ba yan na mas mahal yung domestic flights versus international? Or let's say Asia? It's unfair. Yes, it is. Oo. It's true. Kaya may mga lugar pa rin na ako, personally, hindi ko pa napupuntahan, like Batanes. Kasi mahal eh. I get what they mean na economies of scale. If you can't fly in with a bigger airplane, then the Mas seat mahal talaga. gets more expensive. On the other hand, of course, the solution there is you improve the airport facilities, which is, of course, a function of government spending in infrastructure kaysa napupunta sa mga Flood control na ghost. That's one. The other thing is, I don't so much buy the argument na it's pabago-bago yung presyo ng crudo. Kasi kung bagong presyo ng crudo, apektado pati din ang yung sa, lahat pati ng yung pa-abroad, airline, syempre. lahat Hindi ba yun ng nagkukrudo? biyahe. Hindi lang ang Siargao, hindi lang yung El Nido. Diba? So lahat sila tataas o bababa. Tsaka may mga suspect talaga na mga lugar na mahal eh, like Batanes, Palawan, Siargao. Yan talaga eh. So, hindi natin masisi mga kababayan natin ba't nauunang pumunta sa mga Vietnam, yung mga ganyan. Kasi mas mura nga. So, tama rin siguro this time na call out na siya. It's unfair. It's unfair. Pero ito lang na-experience ko din naman yung ganon. Pero natanong ko kasi may mga friends ako na may negosyo din sa Siargao. What they do kasi, they buy yung mga bulk na flight para mas makamura. Well, yun nga lang, sila pabalik-balik. Pero for us, sa atin na once ka lang pupunta, it's very expensive. Ka lang naman. That's true. So, yeah. Okay. It's unfair. Susunod, 11 bangkay natagpuang palutang-lutang sa dagat na pinaglubugan ng Roro vessel sa Basilan. Senadora Amy Marcos papalitan bilang Senate Chairperson ng Committee on Foreign Relations. At Gerald Anderson at beauty queen na si Eliana Marie Aduana iniintriga matapos mais patang magkasama. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsorry ang Allison Shipping Line sa mga kaanak ng nasawing pasahero sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Ngayong araw lamang, 11 bangkay na tagpo ang palutang-lutang sa dagat kung saan lumubog ang Roro. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Palutang-lutang ang mga bangkay na yan sa dagat malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Halos hindi na sila makilala, lalo't bloated na mga katawan at muka dahil sa tagal ng pananatili sa tubig. Kapansin-pansin na may mga suot pang life vest ang ilan. Ang isa, may mga tattoo sa braso habang nakasuot ng kulay orange na pantalon katulad ng sa tripulante ng barko. Habang ang karamihan, posibleng mga pasahero o sibilyan base sa kanilang kasuotan. Kabilang dyan ang isang bata na hindi pa matukoy ngayon kung anong kasarian. Nasa 11 bangkay ang halos sabay-sabay na lumutang. Lahat sila pinaniniwala ang sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 noong Lunes ng madaling araw. Pag lumobo yung isang katawan ng mga na lumubog, so gagaan yung yung buoyancy niya. So lulutang siya. So kung if ever man na-trap siya doon sa loob ng barko, maghahanap talaga ng yun, kung paano siya lumutang. Gusto natin pasalamatan yung ating mga local fishermen. Halos sila talaga yung nakakita sa mga bodies nito. Isinailalim na sa retrieval procedure ang mga labi sa pangunguna ng Basilan DRRMO. Dito susuriin ang mga na-recover na bangkay para kilalanin at ipagbigay alam sa kanilang mga kaanak. Umakyat na sa 29 bilang ng mga nasawi sa trahedya. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na 10 na lamang ang nawawala taliwas sa bilang ng mga lumutang na bangkay. Kaya naman, isasama sa isinasagawang investigasyon ang pagsobra ng bilang ng nadeklarang sakay ng lumubog na Roro vessel. So, there is a possibility na meron ngang passenger na unmanifested, ibig sabihin hindi nakasulat dun sa manifesto. There is also a possibility na baka yung mga list of survivors natin hindi talaga pasahero yon. Bigo naman ang mga otoridad na makita ang lumubog na barko kagabi. Sinalubong na rin tayo ng may kataasang gulong o yung
swell dito sa lugar ng Balok-Balok. Kaya nahirapan yung ating ROV na matapos yung pag-recon dun sa ilalim ng dagat. Dahil din dito, hindi pa rin nasimulan ng technical divers ang pagsisid. Kasabay ng ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard sa ilang oras ay pagstay dito sa BRP Tubataha, kailangan mo talagang kumapit dahil malalaki at malalakas sa alon ang patuloy na dumuduyan dito sa barko. Ang ilang kaanak ng mga nawawalang pasahero patuloy na umaasang makakakuha ng impormasyon sa nawawala nilang mahal sa buhay. Yung gusto ko po talaga, mahanap po yung katawan niya kahit hindi na po ako umaasa. Kasi ang tagal na po, 'di ba? Ang gusto ko lang mahanap yung katawan niya para madala ko sa polo. May libing ko lang siya. Basta madala ko talaga siya sa ulo. Ang pamilya ng kadeting si Kyle Punsalang na nakapagmensahe pa sa kanyang kaanak nung lumulubog na ang barko, bumiyahe na rin sa Zamboanga City mula Davao. Hindi pa rin kasi nakikita si Kyle. Nagpaplano silang magsampa ng demanda laban sa Allison Shipping Lines na nagmamay-ari ng lumubog na barko. Hindi yun kaya ng pera, sir. Kailangan makita akong iksuo, dapat makita siya. Buhay man o hindi, hindi lang siya settlement lang. Kailangan talaga may action against them. Sa isang pahayag, nagsorry ang Allison sa mga kaanak ng biktima. Batid daw nila ang sakit at dalamhati sa sitwasyon pero ginagawa din naman daw nila ang lahat para magbigay ng tulong. Ipinagdarasal daw nila ang kapayapaan habang hinihintay ang resulta ng investigasyon sa trahedyang hindi naman daw ginusto ng sinuman. Samantala, stranded naman sa Zamboanga City ang daan-daang pasaherong hindi agad makasakay ng barko patungong Basilan at Sulu. Limitado kasi ang biyahe buhat ng suspindi ng mga passenger fleet ng Allison Shipping Lines. Kawawa ng tao. Paano pag ang may sakit nagpipila dito hanggang mamatay na lang ang tao? May iba raw sumubok sumakay sa tinatawag na jungkong o mga bangkang walang katig na madalas ginagamit sa pagbiyahe ng ilang kargamento. Pero pinagbawal na ito ng Philippine Coast Guard. Inilaan naman ng BRP Capones ng PCG para sa libreng sakay para sa mga pasaherong biyaheng Zamboanga papuntang Lamitan City. Hanggang 80 pasaherong pwede makasakay basta't makakapagparehistro sa Coast Guard. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 6 na pulis Maynila ang arestado matapos ang paulit-ulit na pagnanakaw sa mga residente sa Makati. Ang mga hindi raw magbibigay ng gamit, bubugbugin o kakasuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagkagulo ang mga tao sa Arsonbel Street sa Barangay San Isidro, Makati City. Nang padapayin na ng mga pulis Makati ang 6 na armadong lalaki na inireklamo ng ilang residente. Disarma ng mga pulis Makati ang mga lalaki. Nang madala sa police station, natuklas ang mga kabaro pala nila ang mga armadong lalaki. Nakatalaga ang mga hinuling pulis sa Drug Enforcement Unit ng Manila Police District Station 9. Ang sabi raw ng mga pulis Maynila, may buy-bus operation sila. Hinabol daw nila ang drug suspect mula sa Malate, papuntang Makati City, kaya sila napadpad doon. Pero ayon sa isang residente sa Barangay San Isidro, lagi raw naroon mga pulis Maynila kahit hindi naman nila ito sakop. Paliwas sa kwento ng mga pulis, nandito na pala sila sa Arsonville Street bago pa man ang sinasabi nilang drug buy bus operation. Nakabantay na raw sila rito sa isang bahay sa Iskinita para naman kunin yung mga gamit at pera ng target nilang hulihin. Bukod dyan, kwento pa ng mga residente, meron daw kinuha na ng mga pulis Maynila ng 700 pesos na cash. Sinubukan ding nakawan ang laman ng e-wallet. Inaraw-araw po nila dito. Kumbaga, kilala na po namin pag pumapasok dito. Kumbaga po kinukuhaan po nila ng pera, tapos cellphone, kung ano po mga nakakapirahan nila dito. At kapag hindi raw sumunod sa utos ng mga parak, gagawa ng kaso tungkol sa illegal na droga o hindi kaya ay bubugbugin. Pinapasok po siya ng lighter para lang makuha yung cellphone tsaka yung pera. Sobrang trauma kasi nananakot po yun sila eh. Kawawa po talaga kasi po parang inuubos na nila yung mga pinagtrabahuan ng mga tao rito. Kinatakot po nila. Ilabas mo namin na yung pera mo tapos dinasaktan po nila. Dahil sa mga naranasan yan ng mga residente, humingi sila ng tulong sa mga pulis ng Makati City. Dito na nga naaresto ang mga suspect pero hindi na nila nakuha
ang 68,000 pesos na cash at 9,000 US dollars o katumbas ng higit kalahating milyong piso. Pagmamayari umano ito ng isang residenteng hinold up ng grupo nitong Sabado. Kinumpiska rin ang mga motorsiklong walang kaukulang dokumento. Binawi rin ang service firearms at ID ng mga pulis na suspect. I have ordered the relief of the station commander and the chief SDU ng PS9 ng MPD and the whole personnel po ng SDU, and they will be subjected for investigation. At may nakita tayong ebidensya, ikasali rin po sila sa ipapadismiss natin. Pinaimbestigahan na rin sila sa PNP Internal Affairs Service at NAPOLCOM kung dapat bang tuluyang tanggalin sa serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. May bago na namang iniintriga ang mga Marites. Spotted na magkasamang bumiyahe sina Gerald Anderson at Miss Earth Air 2023 Iliana Marie Aduana sa Cebu. Magkatapat ang kanilang inuupuan sa isang bus sa airport. Wala namang something extra dyan. Pero alam nyo naman ang mga Marites online for the hinala lagi. May mga nagtanong pa kung sila na raw ba. Meron ding sumagot na hindi. Nagkasabay lang daw talaga sila. Ayon kasi sa report, invited sina Gerald at Iliana as judges sa isang event sa Camiguin. Last year, September lang, nang kumpirmahin na management ni na Gerald at Julia Barreto na wala na sila. Susunod, kawatan na nagnakaw ng pera sa gasolinahan, nasalpok na motor habang tumatakas. At BTS Jungkook, kauna-unang Asian act na napabilang sa 15 global icons ng AOL.com. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Karmang inabot ng isang kawatan sa Thailand. Matapos siya magnakaw ng pera sa gasolinahan, sinalpok siya ng motorsiklo habang tumatakas. Yan ipapa sa Frontline News Abroad. Masdan ng kuha ng CCTV. Makikita ang pagdating ng isang motorsiklo sa gasolinahan sa Thailand. Nagpagas ang rider. Nang matapos, biglang hinatak ng rider ang suot at lukbong ng babaeng empleyado. Tinangay niya ang mga naglaglagang pera saka sumibat. Pero habang tumatakas sakay ng motor, sumalpok ang rider sa isa pang motorsiklo. Kalaunan, nahuli ng mga otoridad ang lalaki. Sa isa pang CCTV footage na ito sa Thailand pa rin, makikita ang rider at kanyang angkas na lumiko patungo sa gilid ng kalsada. Ilang saglit pa, makikita ang isa pang rider na tumilapon sa kalsada. Dumaan din ang isang truck. Mabuti na lang at hindi nito nagulungan ang natumbang rider. Tumulong naman ang truck driver at ilang nakiusyoso para itabi sa kalsada ang dalawang motorsiklo. Sa India, sa pool sa CCTV ang pagbulusok ng snow sa likod ng mga bahay. Nabalot ng snow ang mga bahay hanggang sa wala na rin makita sa CCTV dahil sa snow. Ayon sa mga otoridad, wala namang nasaktan o nasawi sa avalanche. Pero nagbabala sila sa mga residente na lumayo sa mga lugar na prone sa avalanche. Nagbabalita mula sa Frontline, Bernard Haujan, News 5. 5 ang patay kabilang isang mataas na opisyal ng gobyerno sa India matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano. Ayon sa mga otoridad, galing Mumbai ang eroplano na sinakyan ng Deputy Chief Minister ng State of Maharashtra. Pauwi na sana siya nang biglang bumagsak ang eroplano. Nagliyab pa ang eroplano sa tindi ng pagbagsak. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng plane crash. Samantala, isang light attack aircraft ang bumagsak sa kagubatan sa Thailand habang nasa training mission. Patay ang piloto at crew. Ayon sa Royal Thai Air Force, gawa sa Amerika ang mga eroplano na dineliver noong 2024 hanggang 2025. Patuloy din ang investigasyon sa pagbagsak ng eroplano. Abangan, 2 taong gulang na bata sa England pang Guinness World Record ang talent.
At BTSV, tila may pa thirst trap sa Instagram. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mga titas and titos of K-pop, mag-ipon-ipon na. Bibisita sa bansa ang K-pop star na si Kim Jae-jong para sa kanyang fan concert. Gaganapin niya sa SM Mall of Asia sa March 6 bilang bahagi ng Galaxy 1986 Tour. Sa February 3 ang pre-sale ng tickets, habang sa February 5 naman ang general sale. Naglalaro sa 5,000 hanggang 12,000 pesos ang halaga ng tickets. Unang nakilala si Jae-jong bilang member ng K-pop boy band na TVXQ. Time for BTS updates. May bagong achievement si Jungkook bilang kauna-unang Asian act na napasama sa 15 global icons. Top 15 ang BTS Golden Magnate sa bagong list ng American web portal na AOL.com. Kinikilala bilang world's most influential personalities sa iba't ibang larangan ang mga napapasama sa 15 global icons. Number 1 dyan ang Portuguese football player na si Cristiano Ronaldo. Pasok din sina Ariana Grande, Taylor Swift, Jennifer Lopez at Beyonce. And from Jungkook, kay V naman tayo. Todo na si V sa pag-flex ng kanyang buff body sa bagong IG post. Nag-topless pa siya. Abangan ng BTS sa kanyang comeback album na Arirang this March at sa kanilang world tour soon. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. At para sa ating pabaong pampagood night, sa edad na 2 taong gulang, matuturing na prodigy ang isang batang lalaki sa England pagdating sa bilyaran. Dahil sa kanyang husay, nakakuha siya ng 2 Guinness World Records. Wow! Siya po si Jude Owens. Kabilang sa record niya ang youngest male na nakagawa ng pool bank shot. Ano ibig sabihin nun? Pati ng youngest male na nakagawa naman ng snooker double pot. Siyempre. Proud na proud ang parents ni Owens. Ayon sa kanyang ama, tila natural lang daw sa kanya ang paglalaro ng billiards sa murang edad. Ang cute ano? Bata pa lang. Tumutungtong pa siya. May so ano pa future. pag lumaki yan? Yes. Lalo na. Maliwanag ang kinabukasan ng bata. Parang, sorry. Sa mga bilyaran, di ba? Isipin Tayo, mo, tayo mga Pinoy tambay tayo sa bilyaran. di ba yung mga Kaya napunta sa tambay. Di ba yung mga Pinoy, di ba? Bibilyar tapos boss, beer nga dito. Ito, bata, oo. Boss, gatas nga. Boss, milk. Cute naman talaga. Paano ba gumawa ng ganyan? Ay, Ano? Gumawa ng ganyan. Yay! Lalang. Yes, this year. May extra ka na. Parang naghihintay pa siya. Ano ba? Sige. Yan po ang 45 minuto pag-imanit talagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa pagbubog ng matalinong opinyon. Kami ng kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mayan Las Bañas Oroseo. Ako na po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.